Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa oras po na ito mga kapatid, inanyayaan ko po ang lahat na tumayo na sa ating pagsisimula sa ating bahay. At idulog po natin ating mga sarili. Tumingi tayo ng kapatawaran sa bawat pagkakasala natin. At kung anumang problema natin, ipagkatiwala natin sa Panginoon. Patuloy po kami, Panginoon, na lumalapit sa iyo at nagpapakumbaba, Panginoon. At patuloy, Panginoon, na humingi, Panginoon, ng kapatawaran sa bawat pagkakasala namin, Lord. Sapagkat tao lang po kami, Lord, na nagkakasala. Lord, sa araw na ito, Panginoon, kumilos ka sa bawat isa sa amin, Panginoon. Di pa lamang sa bawat isa sa amin, Panginoon, yung presensya, Panginoon. At bigyan mo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin, dagdag na kaalaman, Panginoon. Maging sa aming mga kapatiran, Panginoon, na wala pa dito, Lord. Aputin mo sila na makapangyarihan mong kamay. At patuloy mo silang ingatan. Maging sa aming mga pastor, God. Bigyan mo sila ng dagdag na kaalaman, Panginoon, upang maibahagi sa bawat isa
papuri at pasalamat lang sa Panginoon sa Kristo lamang. Amen. Amen. So, magandang umaga ulit. Happy Mother's Day po sa mga ina. Basahin natin ang Ari 119. Sabi, pati masunurin sa kautusan niya. Paano mapapanatiling malinis ang pamumuhay ng sinumang tao sa kanilang kabataan sa pamamagitan ng pagsunod sa banal mong kautusan. Buong puso ang hangad kong sambahin at paglingkuran. Huwag mo akong hayaang sa utos mo isunuway. Ang banal kong kautusan sa puso ko ingatan upang hindi makasala laban sa iyo kailanman. Pupurihin kita, Yahweh. Ikaw ay aking pupurihin. Ang lahat ng tuturin mo ay ituro sa akin. Ang lahat ng mga utos sa akin ibinigay, palagi kong pagkakitin, malakas kong isisigaw. Nagagalak na susundin ko ang iyong kautusan, higit pa sa kagalakang dulot nito ay kayamanan. Ako'y laging mag-aaral sa lahat ng tuturin mo ng aking maunawaan, pagbubulay-bulayan ko. Sa bigay mo kautusay, lubos akong nalulubog, iingatan sa puso ko upang hindi malino. Amen. So sabi ni Aling Gabino, yung salita ng Diyos, patuloy na itatanim sa kanyang puso upang hindi siya magkasala, upang patuloy siya makakakilala sa Diyos. Kaya sa oras na ito, patuloy natin hindi pa kaya na ang Diyos natin mabuhay, ang Diyos natin ay alam ng kanyang mga ginagawa. At sa kanyang salita, patuloy tayo magtiwala at patuloy natin makakilala ang kanyang pagsagot sa ating buhay. So, pangalan ng ating Diyos sa oras na ito. Ngayon, natin siya sa oras na ito.
Amen. Magandang umaga po sa lahat ng anak ng Diyos. Amen. Amen. No, sa oras na ito ay may mga bago po tayo. Mari po bang tumayo yung ating mga bago at magpakilala? Diyan lang kayo. Okay lang, tayo lang po. Sino na po? Sister Lorraine. Sister Bibigay, tapos Sister Elizabeth. So, meron pa po. Yan lang. So, may bagong balik. So, ayan, no? So, maraming salamat po dahil hindi po aksidente kung bakit kayo ay narito sapagkat tayong lahat ay narito, tayong lahat ay pipili ng Diyos. Amen? So, sa oras po na ito ay lumamang po tayo sa pagpapasalamat. Testimony natin kung paano po tayo iningatan ng Diyos sa isang linggo. Si Pastor May. Salamat ako dahil parang Amen. Ngayon no ay Mother's Day. Mother's Day po ngayon, di ba? Salamat naman. Bagamat yan wala sa Biblia, pero tuturo yan sa lahat ng i-celebrate ang pinakamaganda, yung Mother's Day. Ikukwento ko lang po sa inyo yung LC na kung paano kami arugain ng aming nanay. Una-una po, siya ay very merciful. Ano yung sabihin? Masyado siya maunawain, mabait. Naalam ko naman na lahat ng mga nanay natin ganun po. At siya po ay overseer. Kapag oras na kami po ay magtulog, sinilitsik kami. Sabi niya, wala na naman yung masulit na anak. Pagkatapos, siya ay teacher namin. Tinuturuan kami kung ano ang moral value, pati sa eskwelahan po paano kami mag-abakada ng malilit pa kami. At siya rin po ay helpful. Masyado siya matulungin. Tinutulungan niya kami sa anumang bagay at aming mga pangangailangan. Ganun din, siya ay edified. Pwede sabihin natin na siya ay special namin sapagkat alam po namin na siya po ang nag-aaruga sa amin sa araw-araw. Ganun din siya po ay restorer. Hindi ba iwasan sa aming mga kapatid na magkakaroon kami ng away? Hindi ba iwasan yun dahil na siyempre sa buo kami? Pero siya umibig na. Pagkabat may nahalata kami na mayroon siya paborito sa mga hindi niya nilalabas yun. Basta siya pantay siya mag-tingin kung sino po ang may kasalanan pinaparusahan. Kadalasan nga, yung dalawa nag-aaway, pinaparusahan ka rin. Ganyan po. Tingnan po ninyo kung gaano very good ang anak na ang nanay natin mapagmahal. Habang minsan, pinapalo niya ako. Habang pinapalo niya ako, dahil part of discipline, habang pinapalo niya ako, napapansin ko, umiyak din siya. Kaya ganyan tayo kamahal ng mga matuwid na nanay. Bagamat may mga nanay naman na ganito, na ibinibigay yung anak nila, dahil hindi niya kaya, ano pa rin sila? Bakit? Ibinibigay siya upang hindi mapahamak. Lalo kung mapunta siya doon sa tinatawag na mabubuting pamilya. At iyan po ay nangyari na sa buhay ko noong mga panahon na may pinamigay. Pero hindi naman nagkamali dahil binigay sa isang batinong pamilya. At magpasalamat pa nga siya dahil sa kung hindi siya pinamigay, makakusan siya. Alam po ninyo, ang Mother's Day napaka-significant sa buhay ng bawat isa na mga totoong sabihin na natin walang takot sa Diyos, pero ang totoo, mahal tayo ng ating mga ina. Happy Mother's Day! Talapakan natin ang ating mga ina at yung may mga ina. Lahat naman may ina dito ba? Kaya maraming salamat sa Diyos at pinagkaluban tayo ng buhay sa pamamagitan ng ating ina. Amen! Amen.
So, tunay na napakabuti ng ating ina kasi kung wala yung ating mga ina, wala rin tayo. So, meron pa po ba? Sister Nina. Hallelujah. Alam niyo po mga nanay, araw natin ito ngayon. Happy Mother's Day. Ang hindi ko po makakalimutan sa aking ina ay yung tinuruan niya po kami magkakapatid ng salita ng Diyos. Alam niyo po, kung hindi dahil sa nanay ko, siguro hindi ko po narating itong sitwasyon ko ngayon. Nakita ng mga kapatid ko, kahit pinapagalitan ako ng aking nanay, hindi ako sumasagot. Kasi parating pumapasok sa isip ko yung ikalimang utos, mahalin niyo ang inyong mga magulang. Sapagkat may pangako ang Diyos na bibigyan ka ng mahabang buhay at pasasaganain ng buhay mo. Hindi mo na kailangan pang hanapin ang swerte. Pusang swerte na ang darating sa inyo. Kaya nga kayo mga dalaga, mga binata, kapag hahanap kayo ng mapapangasawa nyo, imbestigahan nyo kung yung babae o yung lalaki na yun ay mahal na mahal niya ang kanyang mga magulang. Kapag nakita nyo mahal nila ang kanilang mga magulang, maswerte kayo. Sapagkat yun ang totoong tao na ibibigay ng Diyos sa buhay nyo. Alam niyo po ang mga nanay, lahat ng klase ng hirap, kahit nagagalit ang anak, sabi nga, ang anak pwedeng tiisin ng magulang, pero ang mga magulang kahit anong ginagawa ng kanilang mga anak, hindi natin sila kayang tiisin. Doon mo makikita yung walang kamatayang pagmamahal sa ating mga anak. Kaya nga, sabi ko nga, pag dumating ang araw ako na yung mga nanay ay gusto nang magpahinga, doon pala makikita yung mga anak nila na tapos na yung pagtatrabaho ng kanilang ina sa kanila kung kailang pantay na yung paa nila. Doon lang nila makikita yung kahalagahan ng kanilang ginagawa. Pero sa ngayon, habang meron tayong magulang, mahalin natin sila. Ako wala akong nanay at tatay eh. Wala na, nasa langit na. Pero gusto ko pang magkaroon ng nanay na para ipadama ko sa kanya yung pagmamahal ko. Para kung may problema ako, masabi ko sa kanya, ma, ganito, itong problema ko. Wala na. Kaya sa puso ko na lang, minsan pag may problema ako, sa panalangin ko na lang, sa Panginoon ko na lang binibigay. Kaya maraming salamat sa Panginoon kasi pinalaki po kami ng aking ina, ng aking ama, na laki ng simbahan. Maliit pa po ako, nasa simbahan na ako. Marami po akong nakikita, nararanasan, pero yung mga pangit na bagay, hindi ko po yung pinapansin. Yung mga mabuti na pinipili at ginagawa ko sa buhay ko. Kaya kapag naaalala ko ang Mother's Day, naaalala ko ang aking ina, na kung minsan, sabi ko nga, ayoko mapapagod siya. Darating na lang ng bahay yan, magluluto. Kasi kilala ako sa paligid namin na malinis ako, pati bubong, iwawalis ko, lahat, lalagyan ko ng kortina, kung kinakailangan, lahat ng gagawin ng aking ina para hindi na lang siya mapagod. Ako na lang ang gumagawa. May tindahan kami doon. Ang ginagawa ko, nahimili ako, nagkakaritela ako para wag na lang yung nanay ko ang magtinda. Dinless din ang Panginoon yung tindahan namin yun. Doon ko nakita na kapag ang buhay mo ay mapagmahal ka sa magulang, maganda rin ang nagiging resulta ng kinabukasan mo. Ng buhay pag-aasawa mo, ng karir mo, lahat ng aspeto ng buhay mo, maganda. At yung mga gusto mo sa buhay mo, nahahangad mo. Nung ako nga'y dalaga, sabi ko
ko ang mga magulang ko. Kaya binbless niya ako. Kapag may sama kayo ng loob sa inyong mga magulang, matigas ang ulo nyo, alam nyo, walang blessing. May blessing, pero hirap ka pa rin. Hindi katulad yung nagpatawad ka sa sarili mo. Yung bukal sa sarili mo na pagsunod sa mga magulang mo, doon mo makikita ang bubuhos ang blessing sa buhay mo. Lahat ng gusto mo sa buhay mo, makakamtan nyo. Kaya sa araw na ito, mga nanay, saludo ako sa inyo. Okay lang yung hirap natin. Yung hirap natin, may katumbas. May katumbas yan na tagumpay. At alam ko na yung mga hirap na yan ay nakikita ng Panginoon. At papalitan niya yan ng kapayapaan at kagalakan. At ibibless niya ang inyong mga buhay. Isang magandang umaga po sa ating lahat. At Happy Mother's Day. Pasensya na po. Masyado po ma-emotional. Thank you po. Sana po si Brother Nick. Praise God. Una-una maraming salamat sa Diyos at Happy Mother's Day. Nagpapasalamat ako sa Diyos. Ako naman baliktad. Kung sila naalala nila yung mga magulang nila, ako wala akong naalala sa mga magulang ko. Lahat, nanay, tatay ko, hindi ko alam ang mukha kasi maaga sila namatay. So yun, bago ko napunta dito, bago ko lang, malipat ko din. Parang walang direksyon yung buhay ko kasi sa tuwing maliit pa lang ako, kung saan ako napunta, siyempre pag hindi mo kamag-anak, although kamag-anak mo, iba pa rin pag nanay at tatay at kikirahan mo. So yun, walang direksyon ng buhay ko kung saan ako pupunta, tapos ayaw nila sa akin kasi kung titignan niyo ako dati, parang wala akong pagkapag-asa. Sabi na kahit single number 1, wala akong pag-asa ko. Kumbaga, pinagtatabuyan ako ko. Ganun yung buhay ko dati. Ganun yung walang magulang. Ganun kasakit. Nung napunta ako dito, nagbabasa ako ng Bible. Nabasa ko sa Bible na iwan man ako ng aking mga magulang, may Diyos akong aasahan. So, pinahawakan ko yun. Maraming salamat sa Diyos kasi nawala yung mga magulang ko pero ang Diyos nagbigay ng ginamit na tao para maging tumayo yung mga magulang ko. Nagpapasalamat ako sa lahat ng tao na nasa paligid ko, especially kay Sister Linda, kay Pastor Ron, na tinanggap nila ako dito. Bumbo, walang-wala ako, sila lang yung tumanggap sa akin, sige dito ka na. Pero yung mga pinuntahan ko, hinahanapan ako ng trabaho mo, pero sila wala. Pag-linggo, mayroon ko, may sardinas dito, may bigas. So yun, na-appreciate ko, sabi ko, Lord, maraming salamat kasi yung hinahanap kong magulang noon na pagkakaroon, parang trip pa yung binigay mo sa akin ngayon na walang kapalit tinanggap ako. So yun, awa ng Diyos, habang tumatagal ng panahon, hindi ako nakita ng mga kapatid ko. Matagal, hindi kami nagkita-kita, nandito lang ako. Ilang taon, 2003 ako nandito, nandito lang ako. So, nag-iba yung pananampalataya ko, nag-iba yung pananaw ko sa buhay. May pag-asa na, sabi ko may pag-asa. Sabi ko, kahit yung mga kapatid ko, may mga bakay, ako wala eh. Sabi ko may pag-asa ako kasi sabi ng Diyos, mag-iwan man ako ng mga magulang ko, may pag-asa, hindi ako iiwan ng Diyos. Alam niyo po mga kapatid, pag nagsama-sama kami mga kakapatid ulit ngayon, nagtataka sila sa akin eh, parang ibang-iba ka na, sabi sa akin. Sabi ko, salamat sa Diyos kasi ginamit kayo para maganda ang buhay ko. Siguro kung hindi niyo ako tinakulit noon, hindi ako mapupunta sa kung ano kung meron ngayon. So yun, parang blessing in disguise. So yun, kaya kung mayroon man tayong mga kirot, mga sama ng loob na huwag natin masyadong anuhin kasi ang Diyos gumagawa rin ang paraan para makabuti tayo. So yun, maraming salamat sa Diyos sa kanila papulit pa. Salamat. Tunay po ay napakabuti natin Panginoon. No, kahit maraming pagsubok, kahit walang tumatanggap sa atin, pero nandun pa rin yung Panginoon na kayang tanggapin tayo. No, kahit naman ako ay pinalis ako ng mama ko, pero may halong pagmamahal. Yung sinasabi niya, umalis ka na dito kasi naghihirap ka na. Mahirap na tayo dito, sabi niya. So pinalis niya ako para magkatrabaho. So praise din, no,
sa sobrang bait ng mama ko, kahit yung parang pinapalis ka ng mama mo, pero parang ayaw mong tanggapin eh, kasi ayaw mong maiwalay sa kanila. Pero nakikita niya yung paghihirap namin eh. So, ang pinili niya yung may layo ako para makapagtrabaho at makatulong. So, ayan, yan yung pinagpasalamat ko sa mama ko kahit wala na siya. Sabi nga nila, isipin mo, at tagal mo na dito, no? Tapos ako lang mag-isa. Yung may kamag-anak ko dyan, isa lang din siya dito. So, lumalaban ako. Tapos, nung nandito ako, pagdating ko dito, wala akong ibang inunang hinahanap kung saan banda yung may simbahan dito. So, andito ako nagtagal. So, laging nasa isip ko yung verse ng mama ko, sabi niya, kasi bata pa ako, naano niya doon sa simbahan eh, sabi niya, if you love me, keep my commandments. Yung John 14:15. Dala lang yung verse niya. So, ayan po yung pinagpapasalamat ko sa Panginoon na patuloy siyang gumagawin sa akin. Yan lamang po at wala na. Si brother, may Ako din, salamat ako sa Panginoon. Iba-iba man ang ating papasalamat sa ating mga ina. Ang naalala ko lang sa ina ko, mahal na talaga ko. Alam niyo kung bakit? Palaging pinapalo. Sinong nakarelate dyan? Di ba? Pag pinapalo ka, piliin ka pa, walis tingting. Yung buo na walis tingting, isa lang na tingting. Yung piliin pa yung isa, pero yun pala ang pinakamasakit. Minsan, sa ating buhay, pinipili niya ito, akala natin ay tama. Pero kapag nandun na tayo sa desisyon natin, yun ang sinasabi, yun ang kasabihan ng Tagalog, akala mo lang yun. Kasi lahat ng desisyon natin ay may consequence. Napasalamat ako sa Panginoon na palagi akong pinapalo ni Mama. Okay lang si Mama, yung Mama namin, kung mag-disiplina sa amin. Ang sa amin talaga, yung ama namin. Kung marsyalo man si Marcos noon, kami rin marsyalo. Kasi hindi naman may iwasan, di ba? Kung dati, kapag pumunta ka sa kabila, di ba, naglalaro kayo, minsan, yung yung mga tao na mga kapitbahay mo, kadalasan hindi Christian. Kaya pagbalik mo, parang civilized na sa kanila. Parang yung bang mga salita na hindi katanggap-tanggap sa Panginoon. Kapag nakarinig ng papa namin ng ganyan, yung sinturon niya, paborito ko yan. At saka yung biyabas. Alam niyo ba yung guwapa? Nang sanga ng biyabas, goodbye Philippines. Alam niyo kung bakit? Ganyan ang pagmamahal ng mga magulang. Dati, naisip ko, bakit niya ako pinapalo? Hindi ba niya ako mahal? Sabi ko, kasi parang kung makapalo yung ama namin, parang, goodbye Philippines talaga. Pero nung nalaman ko, nautos pala ng Panginoon nga, ang totoong magulang na nagmamahal sa ilang mga anak, pinapalo. Yun ang sabi ni King Solomon. Dahil dinisiplina siya ng King David. Kaya, para sa akin, hindi bale yung magulang mo yung, hindi yung, hindi bale yung, hindi ka nanggaling sa sinapupunan ng isang tao, pero yung pagmamahal niya, damang-damang mo. Diyan mo makita mga kapatid na may mga magulang ka kahit hindi sila gaya ng sinabi ng kapatid natin, pero may mga taong ginamit ng Panginoon para madama lang niya ang totoong pagmamahal ng mga magulang. Kasi ang basihan para sa akin, ang basihan ng mga magulang hindi lang galing sa pupunan.
Kasi real talk tayo, may mga magulang din na ang kanilang mga anak pinabayaan lang. Pero sabi nga ng Panginoon, kung pabayaan mo kayo ng mga magulang mo, ako hindi ko kayo pababayaan. Kaya ang importante lang sa atin, tanggapin natin o paghawakan natin ang pangako ng Panginoon sa atin. Kaya kung pinapalo ka man ng mga magulang mo, ang pinakasakit lang ito, yung turuan tayo. Titikin mo nga yung ulo mo. Titikin mo. Hindi ko nabibiro, titikin mo. Di ba? Matigas? Kaya nga kadalasan sinasabihan tayo, ang tigas talaga ng ulo. Totoo naman yun. Titikin mo ulo mo kung ano ba. Yan may, alam niyo kung bakit ganyan katigasan ng ulo natin? Na pahiwatig lang yan na ang tao kung hindi tumanggap ng pagtuturo, mapunta talaga siya sa kapamakan. Ang tao tumanggap ng pagtuturo ay may pag-asa. Kaya sa atin, may mga magulang tayo o wala na. Ang importante, magpasalamat tayo sa Panginoon na nakatanggap tayo ng galing sa pagmamahal. Yun ang pinaka-importante mga kapatid. O salamat sa Panginoon din yung pagkatrabaho ko. Napunta ako dito, hindi ko pinaplano, but nagpapasalamat ako sa Panginoon. Gaya ng sinabi ni Propeta Isaiah 55:8, sabi ng Panginoon, ang inyong mga plano ay hindi sa akin. Ang mga plano natin ay hindi plano ng Panginoon. Kaya minsan yung mga plano natin ay hindi natutupad. Kundi ang plano ng Panginoon ay yung natutupad. Kaya nagpapasalamat ako lagi sa Panginoon na nandyan siya every day, every single sa ako ang sa aking buhay ay nandyan siya, ay nagproteksyon. Hindi lang sa akin, natuwa rin ako na kayo din mga kapatid. And God bless sa ating lahat. So, salamat sa ating mga patutuo. Tayo po ay manalangin para sa ating mga patutuo. Lord God, maraming salamat Lord sa patuloy na pag-iingat mo sa bawat isa sa amin sa isang linggo at pagbigay ng lakas, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat. Naiilayo mo kami, Panginoon, sa lahat ng uri ng kapamakan. At yan lamang po, Panginoon, aming pinapasalamatan ng lahat ng papuri. Thanks sa Panginoon Kristo lamang. Amen. Amen. Handa na po bang lahat? Amen. Ang lahat ng anak ng Diyos po sabi ng Amen. Amen. Dapat malakas kasi para sa kakapuri ng Panginoon. Kasi pag mahina tayo, pag mahina yung bawat isa sa atin, lahat tayo madadamay. Kung may isang kamatis na bulok, ilalagay doon sa matinong kamatis, lahat yun ay nabubulok. Kasi nangihina. So maganda yung sharing. Kung gaano kalakas yung isa sa atin, kailangan malakas tayong lahat. Amen? So sabi ng banal na kasulatan, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita nagmumula sa bibig ng Diyos. So sa lahat ng mga salita naririnig natin na galing sa salita ng Panginoon, yun yung kinakain natin upang malakas yung ating mga kaluluwa. So inanyayaan ko ang kanyang lingkod na si Pastor Rico. Muli, isang mapapalang nagsali po muli sa ating mga kapatid. At ako po yung gagalak. Kanina pa po ako galak na galak talaga. Ano po, naranasan ko yung pagkilos ng banal na espiritu at sa mga nanay po, happy Mother's Day. Sino po yung mga nanay na dito? Marami? Amen. Magiging nanay pa lang. So, paborito topic ko po yung pagiging magulang. Ano po, nung nasa various commission pa po, ang topic ko po talaga ay pagiging magulang. Dahil po, sabi nga niyan, nung kami ay nag-seminar sa PNP dati, kung ano yung tuturo mo, dapat naranasan mo. Hindi mo pwedeng ituro na pagiging magulang kung hindi ka pa magulang. Okay? Hindi mo masasabi na bagat ang may anak kung hindi ka pa naman nanganganak. Amen?
So, ang topic po natin ngayon ay hago sa aklat ng Ephesians, chapter 6, verse 1. Tayo po muna ngayon ay sa pag-aaral muna sa mga anak at hindi po yung balanse. Kung paano po tayo magiging anak at paano rin kami magiging magulang sa inyo. Yan. Magiging ama at ina. Dahil po balanse po ang turo ng banal na kasulatan patungkol sa pagiging magulang at pagiging anak. At ito po ay nakakalungkot mga kapatid dahil sa panahon ngayon. Hindi kaya nung panahon noon, sabi nga, makuha ka sa tingin. Kami po nung araw, kapag may naglalakad, may bisita yung tatay namin, hindi kami pwedeng lumabas at dadaan sa kanyang harapan. Ganun po nung araw. So, tingnan po natin ang ating banal na kasulatan sa aklat ng Ephesians chapter 6, verse 1. So, tayo po ay tumayo, tanda ng paggalang sa salita ng Panginoon. Ito lang po ang ating pag-aaralan ngayon. Hindi po ako gagamit ng napakaraming talata sapagkat nais ko kong bigyang diin ang kahalagahan na tayo ay may mga nanay at tatay. So tayo po ay magbasa ng banal na kasulatan. Sabi dito, mga anak, sundin ninyo ang inyong magulang alang-alang sa Panginoon. Sapagkat ito ang nararapat sa igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Pangako nito, sabi dito, ganito ang pasak. Sabi dito, sa banal na kasulatan, ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Sabi ito, ganito ang pangako. Ikaw ay giginhawa at sanawi ang iyong buhay rito sa lupa. So tayo po ay sanaling manalangin. Minsan pa nakilang Diyos sa aming Ama, pinupuri ka po namin at pinasasalamatan sa umaga nito. Tunay po Diyos, kami lumalapit sa iyo na may kababaang loob. Ano mo po karumihan ng ating mga puso kami patawarin upang kami karapat-dapat sa iyong harapan. So, ito, Ama, aming hinihingi ang iyong patubay sa sa amin. Napuksan mo ang aming puso at isipan upang iyong santay pumasok at aming may sa buhay. Hindi kami katulad ng isang taong nakikinig lamang pagkatapos na iyong mali. Nawa ang aming pag-aaralan sa umagang ito ay ma-apply namin sa aming mga buhay. Dalangin namin, Panginoon, ang iba'y katalinuhan at pagkalungkot ng pati sa amin upang ang iyong santay pumasok at patuloy namin ng patuloy na magkaroon ito ng rema sa aming mga buhay. At dahil ko rin po, Diyos, sa inyong ko dagang gamitin ang igdaluyan ng iyong pagpapala na patuloy mo kong apostosin na ibalang ng Espiritu upang ang bawat tumutawid sa ating mga labi ay naayon lamang sa iyong kalooban. Salamat, Ama, at dalangin ko ang anumang gawa ng iyong paaway sa lugar na ito. Ito ay aming winawasak sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. At dalangin din po namin, O Diyos, ang mga nakikinig sa labas, Panginoon, na patuloy buksan ang kalangkot at isipan upang ang iyong salita ay pumasok at kanila rin may sa buhay. Alisin po, Diyos, ang anumang alalahanin sa kanilang mga buhay upang malayang makapasok ang iyong banal na salita. Pagpalain po sila, Ama, ang lugar na ito, Panginoon, ay patuloy mong ingatan sapagkat kung saan naririto ang iyong bahay panalaginan. Pagpalain po, Diyos, ang bawat isa sa amin. Purihin tayo man sa langit sa pangalan ng aming Panginoong Isus sa aming kapagligtas. Amen. At palapakapo natin ang ating Panginoon. Maaari na po tayo umupo. So ito po ay sisiris ko lang po, mga kapatid, sapagkat napakahalaga po na malaman natin ang kahalagahan nito. Ano po? At sa ating po pag-aaral, sabi dito, so mga anak, sundin ninyo ang inyong ama, ang inyong magulang, alang-alang sa Panginoon. So, number 1 pa lang po, So, titignan po natin yung tingkuman yung sinabi ng ating kapatid kanina, sabi ni Sister Linda, doon pa lang po ikalimang utos ilalan mo.
ang iyong mga magulang. Lalong-lalo na po, yung mga nanay natin na nagsakripisyo ng hirap sa bawat isa. Alam po natin mga kapatid na lahat tayo ay dumaan sa pagkabata. Gaano sakripisyo ang inalay ng kanyang mga magulang. Yan, naranasan na po ba natin na ganyang batang maliit, no? Kung yan kaya pinabayaan, sabi natin kapatid, napakahirap na walang magulang. Maswerte tayo mga inalagaan ng ating mga magulang. Kaya sabi nga, bilang pagsunod, alalahanin po lagi natin ang kahalagahan ng pagiging ina. Yan. Sabi nga yung ina, walang kasukat yung kanilang pagmamahal sa kanilang mga anak. Dahil po, imagine, magkukwintahan tayo ngayon sa sakripisyo ng nanay. Sakripisyo ng nanay, kaya yung magiging nanay, handa-handa nyo na yung sarili nyo at sasapitin nyo. Bibilangan ko kayo. Simula sa kanyang pagpupuntis. Sa paglihi pa lang, kung titingnan natin sa Genesis, dahil sinumpa, na dahil sa pagsuway, sa kanyang paglilihi, siya ay mahihirapan. Amen? Mayroon pang nauospital dahil naglilihi lang. Pero dahil sa proteksyon ng nanay sa kanyang anak, kahit pag-inom ng gamot, kahit masama na yung kalagayan ng nanay, ayaw niya uminom ng gamot. Bakit? Ayaw niya mapituhan ng kanyang anak sa loob ng kanyang sinapupunan. Yan. Ganyan po kamahal ng mga nanay yung kanilang mga anak. Grabe ka-protected yung mga nanay. Yan. Na protektado po tayo. Siyang nabuhan tayong nasa loob ng tiyan ng ating ina. Pero po minsan, grabing ingat ng mga nanay. Ayaw niya magbuhat ng mga mabibigat na bagay. Bakit? Baka mapisuhan yung kanyang dinadala bata. Ganun po siya. Grabing pag-iingat halos. Tinitis niya. Pag siya naglilihi, alam ko lang po kung naranasan niya na yung paglilihi sa mga nanay na ayaw maligo. Meron po ganyan, takot sa tubig, naglilihi. Yung asawa ko po, ganyan. Nung siya naglilihi, takot talagang maligo. Yan. Takot siya maligo, nagagalit. Siyempre, naglilihi. Pinababaya ako, yun ang trip niya eh. Ganon po kahirap yung paglihi. Yan. Kaya sasabihin ng ibang lalaki, napakarte naman ito. Napakarte naman ito, asawa ko ito. Balik rin natin ang pangyayari. Ikaw kaya yung maging babae. Ikaw yung maglihi. Tapos, yung nabuhay mo, pagdadadalain niya, halos hindi niya makita yung kanyang dinadaanan, di ba? Kaya nung yung bunso namin, yung siya pinagbubuntis, grabe sa profesyo ng asawa ko dahil sa laki ng kanyang siyang, hindi niya na makita yung kanyang nilalakaran. Kahit nag-aakyat, umakyat siya sa hagdanan, hindi niya talaga makita. Laki ng siya niya. Kaya nung ipanganak siya, alam niyo po, sa totoo lang, siya yung anak namin. Lahat normal. Pero doon sa bunso, talagang pinahirapan po kami. Kung saan pa yung pangsiya, doon siya nakikariya. Ganun po kahirap. Napunta sa bingit ng kamatayan, yung asawa ko dahil lang po doon sa kanyang pabubuntis. Kaya huwag niyong basta-bastahin yung sakripisyo ng mga babae. Alay buhay ang kanyang pagbubuntis. Amen? Alay buhay talaga yan. Kaya sabi nga, yung kapilang pa mo ay nasa hukay. Kapag ikaw ay nagbubuntis, hindi mo sigurado kung sa iyo panganak, mabubuhay ka. Dalawa lang po yan. Kaya papirmahan ako ng doktor, sabi ko, gaano ka sigurado, Dok, na ang asawa ko ay ligtas sa cesarean na ito, sa pagiging operasyon, kasi may sakit sa puso yung asawa ko. Pero sabi ng doktor, walang imposible sa Panginoon. Manalangin ka at kami mag-instrumento lamang. Subalit dahil tayo ay Kristiyano, pinanalangin natin na magtagumpay ang cesarean sa aking asawa. Grabe pong hirap ang inabot ng asawa ko.
Kaya huwag mong babasta-bastahin. Kaya may mga lalaki, sabi kasi sa Biblia, kaya may mga iba magkatulong. Magkatulong talaga kayo, gagawa. Imagine po natin yung mga babae, dahil kami mga lalaki ay mga trabahante. Mga trabahante. Tingnan po natin pangalawa ko po yung management, napakahusay na babae. Tago po yung mga lalaki. Yung mga lalaki. Bakit? Pagka sila po ay siyang nabuha ng anak na, dahil mahirap po tayo, so nakakapagawa na sila. Biruin mo. Habang nagpapantay ng bata, ang ginagawa. Meron nga niyang nagwawali. Habang nagwawali, nagsasaing. Kung wala pang panggatong dahil probinsya ka, nauuwi ka pa kumuha ng panggatong yung asawa. Ganon siya. Napagsasabay-sabay niya yung kanyang gawain. Ganon po kapindi na mag-manage yung mga babae. Ganon po sila. Ay tayo mga lalaki, ang alam lang natin, magtrabaho, pag may sahod, mag-intriga ng pera sa asawa. Kung may sobra, doon pa sa inuman. Buhay ko po yung araw. Kaya po nasasabi ko po, na totoo po yan. Totoo yan, buhay na yan. Kaya sabi nga, yung mga babae kaya nga, may Mother's Day, yun ang sinasabi ko, napakaganda na ipagdiwang din yung mga kababayan para alahanin yung kanilang mga kabutihan sa kanilang mga anak. Siguro kung hindi naging mabuting nanay ang ating mga nanay, baka wala rin tayo. Baka dahil sa kanyang paghihirap, nilaglag na tayo. Swerte natin. At nandito tayo. Nakatayo. Pero kung sabihin natin, mayroon din namang mga anak na parang sinusupatan pa yung kanilang mga magulang. Maligpit lang tingnan yung mga nasa taas. Sila nakapag-aral, kami hindi. Bakit sila ganun ang buhay, kami mahirap? Bakit sila pang naging nanay ko? Meron po ganyan. Bakit sila pa naging magulang ko? Sasabihin ko sa iyo, kapatid, hindi ka pwedeng mamili ng iyong magiging magulang. Amen? Walang tao na pwedeng mapili ng kanyang magiging magulang. Kung ako lang pagpipiliin ko, gusto kong maging magulang, yung pinakamayaman, hindi na ako maghihirap. Hindi po yan ang plano ng Panginoon. Kung ikaw man ay naging mahirap, halimbawa, hindi natin inaasahan kasi kapalaran ng tao. Kung mayroon mga magulang na naging pabaya sa kanilang mga anak, tanda po natin, pinakita ng Diyos yung tama at mali. Nangyari na sa buhay mo, papabayaan mo pa ba na nangyari? Nangyari na sa buhay mo ng maliit ka, pabayaan mo pa ba? Susunod na sa inirasyon na yung mga anak mo makatulad din. Makakahalaga lang po mga kapatid. Naghirap tayo, pinabayaan mo tayo ng ating mga magulang. Pinakita ng Diyos yung kanyang pag-ibig sa atin. Ipinakita niya yung kanyang pag-ibig na hindi mo man natatpuan, hindi man natin natatpuan doon sa ating mga magulang yung pagmamahal ng isang tunay na magulang, pero mayroon siya ginagamit. Ganun po kabuti ang ating Panginoon. Kaya sabi dito sa ating binabasa sa mga anak pa lang po tayo, bigyan natin ng sapat at pag-alang ang ating mga magulang, lalo na po yung ating ina. Dahil hindi po matatawaran yung kanilang sakripisyo sa pagpapantay sa iyo. Piruin mo, ating gabi, naglalaro ka pa lang, batang maliit ka pa lang, ang hilig pa naman ng bata, gigising niya sa alalahaning oras. Gigising ng alas 12, maglalaro, pati yung nanay, nagpupuyat, binabantayan niya. Yan, binabantayan niya yung kanyang anak. Ganun po. Kaya sabi nga, huwag nating basta-bastahin. Yan. Kaya lang po, nakakalungkot sa panahon natin ngayon. May mga anak na talagang napakawalang utang na loob. Sabi nga, no? Hindi nila naalala yung kanilang pinanggalingan. Amen? Mayroong mga ganyan. Kung mababasa niyo po
sa mga pahayagan, mayroong mga magulang na napakaraming anak pero nandun siya sa bahay ampunan, sa home for aging. Ampunan ng mga matatanda. Dahil sa kapabayaan ng kanyang mga anak. Nakakalungkot po. Nakakalungkot po yan, mga kapatid. Kaya sabi nga dyan, itong pangako ng Diyos sa ating mga Kristiyano. Kaya sabi dito, mahalin natin ang ating mga magulang. Yan, alang-alang sa Panginoon. Lagi po nating tandaan, bilang mga Kristiyano, may pangako ang ating Panginoon sa lahat ng umibig sa kanyang magulang. Amen? May pangako po. Anong pangako? Nanawid ang iyong buhay dito sa lupa. Totoo po yan, panghawakan niyo po yan. At totoo ang sinasabi ng ating kapatid kanina. Kapag kamahal mo ang iyong magulang, pagpapalain ka ng Diyos. Lalawig ang iyong buhay. Bakit? Kung ikaw ay tuwing sa magulang, hindi mo susundin ang magulang mo. Ayaw ng magulang mo na ikaw ay magbisyo, pero gusto mong masunod ang kalooban mo. Ang magulang lagi lang po yan nandiyan. Pero subukan natin, kapag ikaw ay nagkaroon ng problema, ayawin natin sa iyo. Kahit anong gamit ng magulang, nandiyan po yun. Magulang, nakasuporta sa iyo. Lagi na suporta po yan. Hindi kanya kayang pisil. Lahat po binibigay ng magulang. Ganyan po ang ating Panginoon. Amen? Iyan ang disenyo ng Diyos sa mga magulang. Maging totoong mapagmahal. Tingnan po natin sa Genesis. Yung lalaki niya, ang tao, inihanda niya ang lahat ng bagay. Inihanda niya. Pero ano po ang nangyari? Sa kabila na kanyang paghahanda, lahat ng pangkailangan ng tao nandun na. Isang bagay lang ang hiningin ng Diyos. Makakain niya ang alinman sa bunga, sa halaman ng Eden. Maliban sa bunga ng puro kahoy na nagbibigay ng kaalaman patungkol sa mabuti at masama. At yun ang ginawa ng tao. Siya ay nagsuhay. Ganon din po sa panahon ngayon ang nangyayari sa mga kabataan. Ito ang gusto ng magulang, inenda ko para sa inyo. Subalit ang gusto mo, ang nais mo gawin. Tandaan po natin yan, walang naghihintay sa iyo, kundi ang pagmamahal. Amen? Kaya sabi dito, napakahalaga ang pagmamahal sa magulang. Dapat tumisipin na kaya ginagawa sa iyo ng magulang mo dahil ayaw kang mapahamak. Ayaw kang mapahamak ng iyong magulang. Basahin po natin ang Hebrew chapter 12, verse 5. Makikita po natin yan sa Hebreo. Talaga pong napakaganda ng talata na yun. At habang pong nagpapatutuo kanina, ay yan. At iyong nililibot ang inaaral na ipinagkikipagtalo sa inyo tulad sa mga anak. Anak ko, huwag mong walaing bahala ang parusa ng Panginoon. O unang maglulupay-pay man. Sabi niya, kung ikaw ay pinagwilikaan niya. Yan. Kung sa mga magulang naman, sa mga kabataan, huwag kang panghihinaan ng loob mo, huwag sasama ang loob mo kapag ikaw ay pinagagalitan ng iyong magulang sapagkat itinutuwid ka ng iyong magulang at mahal na mahal ka ng iyong magulang. Ganon din po sa ating Panginoon. Kung tayo ay pinarurusahan ng Diyos, pinakikita niya na inaari tayong mga anak niya. Kapag ikaw ay pinabayaan na sa iyong mga maling ginagawa na nangahulugan, hindi ka mahal ng iyong magulang. Amen? Kapag pinapabayaan ka lang na susuray-suray ka, yan sa kalsada, bahala ka sa buhay mo, nagpapakita ng kawalang kwentang
magulang. Okay? Pero kapag tayo ay pinapaalalahanan ng iyong magulang, magalak ka. Kapag tayo ay pinagagalitan, magalak ka. Dahil lang, sabi nga niya, ng iyong ina ay lagi kang sinasaway, ibig sabihin, mahal na mahal ka ng iyong ina. Maninig po, mga kapatid, yung ina kasi yung naiiwan. Kaya bakit bibigyan ko po natin yan? Ang ina kasi yung naiiwan lagi sa bahay. Siya yung nagiging ilaw ng ating mga anak. Kaya nga sabi nga, ang ina daw ang ilaw na tahanan. Yan. Kaya kailangan po mga kapatid o mga kabataan, igalang mo ang iyong mga magulang, ang ating mga magulang. Dahil may kalakip na pangako yan. Sapagkat, lalo na sa mga Kristiyano, ano po ang kabaligtunaan niyang kabaligtaran? Ang mga kabataan na hindi marunong magalang sa kanyang magulang, ayaw sumunod. How much more na makasunod yan sa ating Panginoon? Lalo na ikaw ay Kristiyano. Kung magulang mo nga, hindi mo kaya sundin, ang Diyos pa kaya hindi mo nakikita. Masunod mo kaya. Ganun po mga kapatid, ganun kahalaga na dapat nating bigyan ng diin. Sabi nga, yung pag-alag sa ating mga magulang ay ipakita natin. Huwag lamang huwag natin ipakita, iiyak-iyak tayo dahil yung nanay mo, pantay na yung paa. Samantalang nung malakas, yung maghugas mo na ng pinggan, ayaw mo. Minsan ka lang pinahugas, 3 na nga lang ang pinggan nyo, naging 24 pa. Dahil namutusan ka, padako. Dahil na sumunod ka, naghugas ka nga, pero papaksak naman, kaya tumami yung pinggan mo, natatatlo. Minsan po ganyan na kabataan sa panahon ngayon. Ano ang nagiging dahilan? Dahil po sa teknolohiya. Amen? Aminin, maraming ganyan. Pero po sa totoo lang, mga magulang, totoo po yung radiation, totoo po yan. Yung anak ko na po, yung apo ko, may apo na po ako, sa ngayon, dahil sa cellphone, mahina na po ang kanyang paningin. Kailangan na siyang magkaroon ng salamin. Tumawagin mo na mga sablon, sabi niya, Papa, si Rosalie, ganito yung paningin niya. Dahil sa cellphone. Kaya kung mahal natin ang ating mga anak, na sinasaway dahil sa cellphone, pasalamat kayo kung sinasaway kayo. Dahil dahil sa radiation, nakakahina po ng mata. Yan. Na dahil sa teknolohiya, yung mga bata ayaw makinig sa magulang. Mas pinanais pa nilang manood ng mga kukumilon, hindi na makapag-usap sa sariling bahay, parang hindi na magkakakilala, ang kaharap ay cellphone. Kaya po sa totoo lang po, sa Diyos sa kapurihan, ako nga, kapag may namalagsiting sa cellphone ko, di ko kaya na ayusin eh. Nahihirapan po ako. Pero ibigay ko sa bata, mabilis pa sa alas 4. Nalakaw ko nga yung account ko. Sabi ko po nangyari dito, ba't nalakaw ko yung account ko? Nakita nung anak ko, nabunso sabi niya, Papa, ano nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang cellphone mo? Watak-watak yung ano mo. Ang apps nila, hindi ko nga alam eh. Saglit niya lang ginawa. Naibalik niya yung account ko. Sabi ko, saan pa ako ng batang ito? Pero sa totoo lang po, huwag po masyado kung talagang mahal natin ang ating mga anak. Medyo control po, no? Yan. Kaya sa mga kabataan, huwag naman natin ipagpalit yung cellphone dun sa ating mga magulang. Isa po yun sa idolatry. Bakit? Minsan, aminin natin sa hindi, minsan, nag-ano tayo, nag-sisigba, minsan, ano nagiging epekto ng cellphone sa atin? Nag-sisigba tayo, naka-open yung cellphone, kaya hindi makasibahan po mahigpit patungkol yan. Sa amin po, ang mga cellphone, kapag oras ng simba, talagang nakaupo yan. Naka-off lahat ng cellphone. Bakit po? Para makapokus sila sa tinuturo. Kaya yung kasama ko dati, si Pastor Lebron Ferrer, hindi po yan nagtitingin yan. Gusto niya, bigyan yung hawak niyo. Ayaw yun ng ayaw yun ng mga cellphone. May gusto na cellphone.
Di ko alam kung Bible pa ngayon tinitingnan nyo sa cellphone, baka iba naman. Kaya gusto niya Biblia talaga yung hawak-hawak. Ganun po katindi sa amin. So dahil po bakit? Nasa simbahan po tayo. Kristiyano po tayo. Yan. Bilang mga anak ng Diyos, kailangan po natin pumokus. Focus po tayo kung ano yung ating pinag-aaralan para ating maunawaan at ating maayos sa buhay. Bahagi po yan mga kapatid. Kung gaano natin, kung sinusunod natin ang ating mga magulang, ating mga nanay, nakakasunod po tayo sa ikalimang utos ng ating Panginoon. Tapos na po ako sa mga bata. Kanting natin konti yung mga magulang. Sabi dito, Ephesians 6 verse 4, sabi niya mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyo ang inyong mga anak. Dahil sa labis ninyo kahigpitan. Sa halip, palakihin sila sa tuntunin at aral ng Panginoon. Yan ang po niya sa aming mga magulang. Pero po, yan ang sabi ng Panginoon. Ulitin ko po mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyo ang inyong anak dahil sa labis ninyo kahigpitan sa halip palakihin sila sa panuntunan at aral ng ating Panginoon. May mga baliktad naman po ang pangyayari. Aminin po kapag hindi pa Kristiyano ang tao, ito lang po ay para sa mga Kristiyano. Actually, ito po ay dapat sa lahat sana. Kaya lang naaangkot lang ito doon sa mga anak ng Diyos. Amen? Kasi yung iba talaga ayaw namang magsunod ito. Bakit po? Pinag-aaralan natin kanina, no? Ayaw naman po, hindi naman po talaga applicable ito sa iba. Yun lang po mga tumanggap sa Panginoon, pwedeng gumawa nito. Mabigay po ako ng isang example. Kaya sabi dito, huwag ninyong ibuyo yung inyong mga anak sa paghihimagsik. Kung hindi ka Kristiyano, sa iyong pagdidisiplina pa lang, grabe ka nang magpalo. Walang paliwanag palo agad. Kunting pagkakamali, palo agad. Palo agad. Naranasan ko po yan mga kapatid. Unang-una, kapag hindi ka Kristiyano, mabubuyo talaga sa paghihimagsik ng mga anak. Bakit? Kung ikaw ay mabisyo. Amen? Naranasan po natin yan mga kapatid. Ang tatay ko, smoker siya. Ang bahay namin nasa puso. Sabi niya sa akin, bigyan ko ako ng sigarilyo. Ay umuulan po. Nung umuulan, nabaha. Siyempre, bata pa ako. Baha. Tumawid ako, nabasa yung sigarilyo. Pagdating ko sa bahay, sa halip na maawa yung aking mga magulang, yung aking tatay, ang nangyari sa akin, palo. Palo pa. Ba't mo hinayaan mabasa ang sigarilyo? Ano po ang nangyari? Sabi ko, pumasok sa isip ko dahil maliit pa ko, mas mahalaga ko yung sigarilyo kasi sa akin. Kaya parang nagiging utak ko. Pero dahil may plano ang Diyos sa akin, pero hindi na lang nahulugan, galit ako sa akin ng magulang. Pasalamat ako at may tatay ako na gano'n. Kahit gano'n siya, na dahil lang yun sa bisyo. Kaya sabi dito sa Ephesians, dito po natin makikita yung mga bisyo talaga dapat natin galitin. Dahil iyan po, nagiging dahilan lalo kapag hindi tayo Kristiyano, iyan na nagbubuyo sa atin para mawalang galang sa atin yung ating mga anak. Mawalang galang. Bakit? Nang dahil sa bisyo natin. Kaya sabi nga sa banal na kasulatan, di ba sabi sa Mateo, pag humingi ba ng tinapay ang iyong anak, bibigyan mo ba ng ahas? Hindi, di ba? Pero minsan nabibigyan, di ba? Sa mga tatay, imagine, na may bisyo. Sabi niya, bilihan mo nga ako ng sigarilyo. Binilihan na nga ng anak. Hindi pa nakontento dahil tama yung tatay, nandun lang nakaupo. Sintihan mo na rin. Eh siyempre, sintihan. Nakita nung anak ko paano magsintihan yung tatay.
Pagsingin niya, hinihit na din. Anong nangyari? Kaya, nung dumating sa takdang panahon na yung anak niya ay may isip na nakita ng tatay ngayon. Ba't ka naninigarilyo? Pinalo ngayon. Di ba tayo? Ikaw ang nagturo niya. Para kang humagis ng bato na pataas at bumagsak sa iyong ulo. Amen? Hindi mo masasabihan ng iyong anak na parang manigarilyo kung ikaw mismong tatay, magkakasunod yung sigarilyo. Pagdating ng panahon, ang magiging resulta, problema ka ng anak mo. Bakit po? Nagkasakit ka na dahil sa sigarilyo, nagkaroon ka ng TB, sino magsasakripisyo? Yung anak mo at yung asawa mo, yun ang magsasakripisyo. Paano kung mahirap? Hindi na kapag-aaral yung anak mo. Magagalit yung anak. Wala akong ibang namana. Ang dami-dami kong mamanahin. Bakit yung TB pa ng tatay ko ang namana mo? Lahat na sila. Tandaan po natin mga kapatid, yan po ay para sa mga hindi nakakakilala sa Panginoon. Yan po ang binago ng Panginoon. Hindi ka pwedeng sumaway sa anak mo kung nakikita sa iyong buhay. Hindi mo pwedeng sabihin sa anak mo na huwag kang uminom dahil nakakasiri ang pag-iisip, ba't ka tayo uminom? Kaya ang nangyayari, lagi tayong binabalikan. Kaya sa totoo lang mga kapatid, napakahirap maging magulang. Yan. Pero wala rin posible kapag Kristiyano ka, sapagkat mayroon ko ang isang banal na takot. Alam mo na ang kautusan ng Panginoon. Alam mo yung tamang pagpapalaki sa iyong magulang. Ang sabi dito, hubugin niyo sila sa tama, hubugin na may takot sa ating Panginoon. Huwag yung takot na dahil lamang takot sa tatay. Sabihin mo sa kanila, ito ang utos ng Diyos sa ating mga Kristiyano. Palaking sila na may takot sa Diyos. Hindi takot kay tatay. Bakit? Kapag takot lang kay tatay, pagka dito binawa ng Panginoon, pag nakalabas yan ng ibang lugar, tandaan mo po. Mahanap yan sa inuman. Pero kung mayroon siya pa na takot, alam niya, ang banal na kasulatan, na sabi ng Panginoon na huwag kang, sabi niya po sa Pablo dito, sabi niya, huwag kang maglalasing kapag kita ay nakakasira ng matinong pag-iisip. Yan. Gusto mo bang masira ang ulo mo? Mag-inom ka. Kung gusto mong mawala yung kapilyan mo, mag-inom ka. Pero kung gusto mo na mabigyan mo ng kapulay ng ating Panginoon, hindi mo ang utos ng Panginoon. Kaya sabi ng ating kapatid kanina, kung minamahal natin ang ating Panginoon, yan 14:15, kung iniisip niyo ako, tutuparin ninyo ang ating mga utos. Kaya sa oras ito mga kapatid, iyan po napakaikling insight na dapat nating maunawaan ang pagpapahalaga natin tayong mga anak, yung mga kabataan, gaano niyo pinapahalagahan ang iyong magulang. At sabi nga dito mga magulang, gaano mo inuhubog ang iyong anak. Gaano mo sila inuhubog na may takot sa Panginoon. Kaya sabi nga, kung titignan mo natin ang aklat ng mga ngaral, napakahaba lang po, napakarami po niyan, turo patungkol sa pagiging magulang, paano natin hubugin yun ating mga anak. Sa totoo lang po, sa Diyos sa kapurihan, hindi po ako nahirapan magturo sa aking mga anak dahil nakita ko po sa banal na kasulatan kung paano sila tamang i-approach. Na kung noong araw, kung ako pinapalo ng tatay ko, kay isip kong palo, na yung tuyo na yan to, padadapain ako sa upuan, papaluin ka sa puwit kapag ikaw yung nagkasala, siyempre sa sobrang sakit, magpapatihulog ka, pag nagpatihulog ka, ulit na naman 25, kikisibuan lahat ng sakit. Sa ating pong Kristiyano mga kapatid, hindi ganyan. Hindi ganyan yung tabang pag-ibig, dahil may batas na po tayo ngayon. Although yung pinaylo, meron tayo nung kaya nagiging suway ng mga anak sa kanilang mga magulang dahil po doon. Sa Kristiyano po, i-apply natin yung tamang pagsunod sa ating mga magulang dahil may kalaki po po siya. Lalawi kami lupa, lalawi kami buhay dito sa lupa. Sa ating mga magulang,
huwag nating ibuyo ang ating mga anak dahil sa labis nating kahigpitan. Yan. Nakita na po kayo ng bigas. Yung bigas, isang-isa po, dito po ako magtatapos. Yung bigas, dakutin mo. Higpitan mo siya. Diba? Napakaraming natatapon, nauhulog. Pero subukan mo dakutin dahan-dahan. Dahan-dahan. Marami siyang natitira sa kalat mo. Ganun din po pagdidisiplina sa ating mga anak para tayo ay respeto ng ating mga anak. Dapat yung sabi natin sa kanila ay nakikita sa ating mga buhay. Salamat po sa Panginoon at bago po tayo magtapos, nahayang po natin po kayo at tayo po ay aawit, isang awitin. Kapatid, mahirap na ng isang light mo at para maibig sa ating kapatid. Nais ko po awitan ng Panginoon at isa po sa mga awitin na paborito ng iyong lingkod. Tayo po yung mawin, tayo po ito ngayon. Nais po kayo mamita. Ang ito ay lamang natin yan sa ating mga buhay. Siya ang ating kalakasan.
aming mabuting magulang at isang mabuting anak din. Bigyan mo po kami, Panginoon, sa pananatako na handang sumunod sa iyong kalooban. Alam po namin, Panginoon, na pinakita ko ang iyong tunay na pag-ibig sa bawat sa amin. Nawa, Panginoon, ay patuloy na tumibig sa aming mga buhay. Makita ito, Panginoon, upang makita ng sanlibutan ito na kami na ay iyong totoo mga salamat naman sa mga nanay. Patuloy mo po sila pagpalain. Dalangin po namin po yun sa kanilang katatagan. Sa kami na pagsubok sa kanilang buhay, ikaw po, Panginoon, magpapalay. Tulungan mo po sila upang sila ay magtagumpay bilang isang mga nanay. Salamat, Ama. Kung kami dalangin sa pangalan ng ating Panginoon Susan na pagpiglan. Yan po magsabi na Amen. Hindi ba, Panginoon? Amen, no? Salamat sa napagagandang insight. No, sa oras po na ito ay lumako po tayo sa ating mga kaloob. At habang tayo nagkakaloob ay siyempre may special number po. Mari na po tayo magbigay. Ibigay ang buhay sa kanya na bigay sa iyo na buhay na bigay. Ang pangalan niyang banal kailan hinahayag. Kung wala nang magkakaroon, patuloy na ang lahat. At kung ang araw mo'y lumipas na, huwag kakaya siya ay pagtikuran. At sa Diyos kailan ba ibibigay ang buhay lahat? Sa kanya na bigay sa'yo na buhay na ugat. Ang pangalan niyang banal kailan hinahayag. Kung wala nang pagkakataon, hinahayag. At kung ang araw mo'y lumipas na, ang papataya siya ay pagtikuran. At papataya maglilingkod sa Diyos at Amen. Itaas po natin ating mga kamay, panalangin po natin ating mga kaloob. Lord God, maraming salamat po, Panginoon, sa blessing, Panginoon, ay pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. At ngayon po, Panginoon, namin itong binabalik para sa kayo lalago, Panginoon, sa iyong gawain.
At ang lahat ng papuri at pasalamat ang sa Panginoon Kristo lamang. Amen. Okay, so sa oras po na ito ay lumako po tayo sa announcement po. Sa linggo, may Sunday school po tayo. Magsisimula ng 9:30, tapos Sunday service po natin 10 a.m. po. Tapos yung next pala para sa prayer meeting sa Saturday 6 p.m. po. Kung sinong nais sumatin po, pumunta lang po dito sa prayer meeting po natin. At saka sa paalala ko lang po yung para sa anniversary natin sa susunod na buwan na po. Yan lamang po. So, at saka sa pangalawa, bago tayo magtapos, ay nanyayahan ko po yung mga nanay na pumunta dito sa harapan at ating ipanalangin. Mari po tayo pumunta dito. At tinawagan ko po si Pastor Robin para sa mga mensahe. Amen. Lahat ng nanay at yung mga may nanay ay makinig po kayo mabuti sa sasabihin ko sa inyo na talagang sabi nga ang tinatawag the greatest what we call yung mga katulong ay yung mga nanay, sapagkat hanggang sa kanilang mga apo sila pa rin ang nag-aaruga, naghahanap sila sa eskwelahan, kaya papurihan natin at parangalan sila. Ama namin Diyos na magapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa oras na ito at muli mo kami pinagkatipon sa lugar na ito dahil po Panginoon na hinigin sa iyo ang lahat ng bagay na pangangailangan ng mga narito po mga nanay, maging ang kanilang mga anak at maging ang kanilang mga apo, kanilang mga asawa. Nabigyan po ninyo sila ng tunay na diwa ng inyong pagmamahal sapagkat Panginoon, kung hindi po dahil sa ginamit mo sila sa amin, ay hindi kami magkakaroon ng pagpupuri sa iyo. Ama namin Diyos na makapangyarihan, andito po ang inyong mga anak. Saliksikin po ninyo ang kanilang mga puso at isip upang patuloy na sumunod sa inyong kalooban. Nagaganap po ang inyong lingkod sapagkat sa panahon ito ay mayroon pa rin mga nanay na katulad nila. Tunay nga Panginoon na hindi kami po magsasawa at magpuri at magpasalamat sa iyo sa mga bagay nito sapagkat kung hindi dahil sa mga nanay ay hindi kami mag-i-exist sa lugar na ito. Panginoon, dahil ko po Panginoon na hilingin sa iyo na bigyan mo po sila ng mahabang buhay upang sa ganon Panginoon, lalo pa nila pag-ibayuhin ang kanilang pag-ibig hanggang sa ika-apat na saliglahi. Ama, balutin po ninyo sila ng inyong banal na dugo, Panginoon sa Kristo, upang hindi sila maaaring anhin ng anumang masamang espiritu at lagi silang ligtas sa lahat ng uri ng sakuna, sa lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Panginoon, lalo po ninyo silang palakasin upang sila man po ang magkaroon ng patutuo sa mundo ito. Lord, basbasan mo po itong aming dalangin at kahilingan sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating mga nanay, ang ating tatay, ganun din ang mga anak. Amen. Palakpakan natin isang palakpakan galing sa Diyos. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Hallelujah. Put it down like a wine. No phone call, just won't cut. I do that. Amen. Salamat po sa lahat. Tinatawagan ko po si Pastor Rod para sa pangwakas na panalangin. Dahil mga tayo tumayo, buwitin po natin yung lugar at glory. Upang hindi tayo magkasala at makapag-arap sa atin ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa kanyang kaluwalhatian. Naratili tayo sa pag-ibig ng Diyos habang naghihintay sa ating Panginoong Jesucristo na magkakayo sa atin ng buhay na walang hanggan. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas, pamamagitan ni Jesucristo, Panginoon natin, sa Kanya ang kapurihan, karangalan, kadakilaan, at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanman, at sumaati ang Kanyang biyaya, magpapala, pagliligtas, kapangyarihan, at tagumpay, ngayon